Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta mga kapatid? Kumusta ang bawat isa? Sana'y nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin habang tayo ay mayroong napakagandang pag-uusapan ngayon. Ito'y patungkol sa ating buhay dito sa mundo. Alam ba natin kung bakit tayo nandito? Alam ba natin ang purpose ng buhay natin bawat minuto? Bawat segundo, araw-araw, walang iba, kapatid, kundi ang mabigyan natin ng kagalakan ng ating Diyos Ama, napakadakila, napakamapagmahal, at walang iba, napakabanal na Diyos, na kay buti-buti sa ating lahat. Na kahit ganito tayo, makasalanan, pero tayo ay kanyang mahal na mahal. Walang pagbabago yan. Ngunit, kampante na lang ba tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin na minsan natin naabuso dahil sa kakulangan ng kaalaman na Kanya nang itinuro sa ating lahat. Sa ating lahat na Kanyang mga anak. Iniwanan tayo ng Kanyang mga salita, hindi natin binabasa, hindi natin pinag-aaralan, hindi natin sinisiyasat sa ating mga puso at isipan. Isa sa mga salita ng Panginoon, sa 1 Thessalonians chapter 5, kung basahin po natin yan, buong chapter 5, ay sobrang nakakaantig ng puso kung ano ang ginawa ni Kristo sa ating buhay bilang mga tao. Ganun pa man, alam natin kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Tayo Kanyang niligtas mula sa kamatayan. Na tayo ay patay na, ngunit hindi inalaw ng Panginoong Diyos na tayo ay tuluyan ng mamatay at itapon doon sa apoy na which is tinatawag na impyerno. Kundi ibinigay niya kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo para iligtas tayo. Now, ang kaligtasan ay nasa sa atin ng lahat. Ngunit habang nandito tayo sa mundo, kung saan tayo naroroon ngayon, ang mundo na ating kinaroroonan ay siyang dahilan ng ating pagkamatay. Ang dahilan ng ating kamatayan. Alam natin na niligtas tayo ni Kristo. Kaya ngayon, ang buhay natin ay pag-aari na ni Kristo. Dahil pag-aari ni Kristo ang ating buhay, huwag na nating sundin ang mga gawaing makamundo. Huwag na tayong mamumuhay na naayon sa makamundo. Dahil mapapahamak na naman tayo. Ang buhay na mayroon tayo kay Kristo ay isang panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon para makabawi tayo sa ating Diyos, Ama sa langit, na napakabuti sa atin, na napaka mapagmahal sa atin, na napaka mindful sa atin bilang tao kahit makasalanan tayo. Iniligtas na tayo sa kapahamakan. Dahil nandito pa rin tayo sa mundo, namumuhay araw-araw ang panandalian dahil ang mga bagay dito sa mundo kasama ang ating buhay ay panandalian lamang. Hindi pinapangako ng Panginoon na hindi tayo dadanas ng iba't ibang mga pagsubok, which is ang mga pagsubok minsan ay siyang daan para tayo ay tumalikod sa Panginoon kapag kulang tayo ng pananampalataya sa Kanya at doon tayo magkakasala. Kulang sa pananampalataya. Ano ba ang kadahilanan bakit kulang tayo sa pananampalataya? Dahil hindi natin alam ang Kanyang mga salita. Now, 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, sinasabi dito, it is a command to abstain from every form of evil. Nandito pa rin tayo sa mundo. Mundong punong-puno ng kadiliman. Mundong ang naghari dito ay ang ating kalaban. Tayo ay napapaligiran ng iba't ibang uri ng kasamaan.
Ngunit kung nasa atin ang salita ng Panginoon, ang kanyang katuruan, ito'y ating maiiwasan. Paano natin maiiwasan? From the word abstain, dito tayo kukuha ng gabay para ating malaman na ang ating ginagawa ba sa buhay ngayon ay nasa katotohanan. Abstain from every form of evil para tayo laging nasa katotohanan, para tayo laging nasa side ni Kristo, nasa side ng ating Diyos, para magawa natin ang kanyang kalooban, umiwas at lumayo sa mga gawain ng kasamaan, which is napakaraming uri ng kasamaan sa ating kapaligiran. And only one, ang katotohanan na may buhay na walang hanggan. It is Jesus. Kaya piliin natin na maigi ang ating buhay na hindi na tayo babalik doon sa ating dating gawi na kinapuputan ng Diyos. Nasa kay Kristo na tayo ngayon. Kaya itutuloy natin ang ating buhay na naayon kay Kristo. Iwasan ang kasamaan. Ano ba ibig sabihin ng abstain? Sa diksyonaryo, pagbasahin natin ang abstain, meaning restrain oneself from doing or enjoying something. Restrain. Stop. Pagpigil sa ating mga sarili. Pag-iwas sa ating mga sarili. Sa mga bagay na nakapagbigay saya sa atin, which is hindi nakapagbigay saya sa ating Panginoon. Therefore, mga kapatid, paano natin mapigil ang ating mga sarili? Paano natin maiwasan yung mga bagay na hindi makapagpasaya sa ating Diyos Ama sa langit? Abstain. Letter by letter, may acrostic tayo na magbibigay sa atin ng gabay. Letter A, acknowledge the Lord your God. Sa pag-acknowledge natin sa ating Panginoon, hindi lamang natin siya i-acknowledge kapag tayo pinagpapala, kundi sa bawat ginagawa natin, in all your ways, sabi sa Proverbs 3, verse 6, in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. Kapag i-acknowledge natin ang Panginoon sa ating buhay, sa bawat ginagawa natin, nakakasigurado tayo na tama ang ating ginagawa. Amen? He will guide us. And letter B, sa kung paano natin maiwasan ang makagawa tayo ng kasalanan, paano natin maiwasan ang kasamaan ng mundo, paano natin maiwasan ang mga trap ng kaaway na siyang bigay daan na tayo ay magkasala sa ating Diyos na napakadakila. Be sober-minded, sabi dito sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober-minded, be watchful. Huwag tayong kampante sa ating kapaligiran dahil alam natin ating kapaligiran ay punong-puno ng kasamaan, kadiliman, at yun ay gawa ng ating kaaway na parang lion. Sabi dito, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion. Nagmamasid sa atin. Kapag nagkaroon ng opportunity dahil lumalayo tayo sa Panginoon, lumalayo tayo sa presensya ng Panginoon, nandyan siya agad-agad para lamunin tayo, dakmain tayo, dalhin tayo sa kapahamakan. Imagine, si Lord gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng buhay, may kasaganaan, buhay na punong-puno ng pagpapala, buhay na walang hanggan. Ngunit habang tayo naghihintay dito sa ating kinaroroonan, which is yung mundo that full of darkness, andyan ang kaaway sa kapaligiran. Kailangan natin silang maiwasan. Ang bawat atake nila, kailangan nating maiwasan. Paano natin maiiwasan kung hindi natin alam ang mga pamamaraan paano iwasan ang kanilang mga kapangyarihan, ang kanilang mga pain na para tayo ay bulagin at lasunin sa katotohanan. Mga kapatid, be sober-minded, be watchful. Dapat alerto tayo at mapagmasid sa ating kapaligiran. Mula sa ating mga sarili at ating buong pamilya. Lumapit tayo sa Panginoon at tayo ay magkakaroon ng lubos na proteksyon.
Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Protektado ka. Amen? Letter S. Stop being Christian. To abstain from evil works or every form of evil, kailangan wag lang tayong Kristiyano sa panlabas natin na anyo. Be a Christian, not by name, but by heart. Stop being Christian by name, but by heart. Kailangan puso po natin ang umiiral na Kristiyano. Dahil whatever is inside our heart, yun po yung lumalabas sa ating pagkatao. Many, sabi dito sa Titus verse 1:16, chapter 1 verse 16, they claim to know God. Dapat hindi tayo ganito. We claim to know God, but our action, but their action, they deny Him who is Jesus, their Savior. Kasi sinasabi lang natin sa ating mga sarili na we know God, but our action, very obvious that we don't know God. Sasabihin lang natin na basta ginagawa natin ang tama, okay na yun. Many are tama. No? Marami po ang tama sa mata ng tao, ngunit hindi tama sa mata ng Diyos. Marami ang inaaprubahan ng tao na tama dito sa mundo, ngunit maling-mali sa mata ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Abstain from those kinds of belief. Dahil ang ating kalaban, ang ating pananagutan, ang ating kakaharapin ang Panginoon. If we disobey the instruction of God, then we are not Christian. If we unfollow the righteousness, then we are not Christians. Be a Christians by heart. Titus chapter 1 verse 16. Mga kapatid, let's continue. Letter T. We have to know this, that our life in this world is not to serve the world, is not to enjoy the presence of the world, but to not be conformed of this world. Do not be conformed of this world. Sabi sa Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by renewal of your mind. Kailangan nating baguhin ang ating isipan na tayo po ay Kristiyano, na ang ating susundin ay hindi ang mundo, kundi ang sundin natin ay mga katuruan ni Kristo, dahil yun po yung kalooban ng Diyos. Kaya ibinigay niya kanya kaisa-isang anak para ating sundin ang kanyang mga katuruan. Yun po yung totoo. Yun po yung good and acceptable. Perfect po yun sa mata ng Panginoon. Kung ano ang katuruan ni Jesus Christ, kapag yun ang ating sundin, yun po yung good and acceptable, perfect sa harapan ng Panginoon. We have to know ang kalooban ng Panginoon. Sundin ang kanyang kautusan. Yun po yung kalooban ng Panginoon. Alam natin, we all know that we are children of God. Amen? Pero hindi natin alam na ang mundo, ang may control nito ay ang kaaway at ating kalaban, which is si Taning. Kaya huwag tayong mamumuhay na naaayon sa makamundo dahil hindi po yan makadiyos ang gawaing makamundo. Tanging ang pagsunod lamang sa kalooban ng Diyos. Saan natin matatagpuan ang kalooban ng Diyos? Sa kanyang mga salita, sa Biblia na isinulat niya sa pangalan ni Kristo. Sa ating pananampalataya kay Kristo. Through our obedience and faithfulness, doon natin mapapatunayan na tayo ay mga Kristiyano, tayo ay nagbago kung talikuran na natin ang makamundo. Well, ang letter A is this is our greatest commission as Christian. Kung sinasabi natin na Kristiyano tayo, we have this mission na we need to attract others. How? Using the love of God. Ano ba yung pagmamahal ng Panginoon? We have to know that John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Diba napakasarap yun na pang-convince natin sa ating kapwa na kailangan natin mananampalataya kay Kristo. Dahil sa Kanya may buhay na walang hanggan, walang kamatayan. Yan po ang ating mission bilang Kristiyano. To attract others. Kung mayroon mang believers like us, we're so blessed because we believe in Him. But many others do not believe in Him.
kailangan po natin silang kumbinsihin. We need to attract them with the love of God once again. Amen? Letter I. Anong gagamitin natin pang-attract sa kanila? The Word of God. His instruction, which is perfect. Instructions of God is perfect. Para maiwasan nating malinlang tayo, madistract tayo ng gawain ng kaway, which is kasamaan. We need the Word of God. What is the importance of God's Word? All Scripture is God's breath. Out by God. No? All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching. Kung gusto natin magbago sa buhay natin, we need the Word of God. For reproof, for correction, for training in righteousness, that the man of God may be complete. Makapagbuo sa ating pagbabago ang salita lamang ng Panginoon. Kaya huwag nating tigilan mag-aral ng salita ng Panginoon. Siya sa atin natin ang kalooban ng Panginoon. Diyan po natin matatagpuan sa kanyang mga salita. So that you as a man of God, man and woman of God, no, may be complete, equipped for every good works. And yung good works na yun po yung product ng pag-aaral mo ng salita through obedience. Ayun po yung good, acceptable, and perfect sa mga mata ng Panginoon. Ang masunod ang kanyang kalooban gamit ang kanyang mga katuruan. Amen? 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 7. Last letter is this. Sa ating pag-iwas, kailangan po natin itong malaman once again. We should no longer conform to the pattern of this world. No to the world anymore. Huwag na po tayong mamuhay na ayon sa mundo. But yes to God's word. Whatever is written in the Bible, obey. Because blessings comes after obedience. Kapag ino-obey natin si Lord, may pagpapala sa dulo. At ang pagpapala na yun ay buhay na walang hanggan. At gamit ang mga salita ng Panginoon, Jesus said sa mga nananampalataya sa Kanya, if you abide in my word, you are truly my disciples. Yun po yung patunay na you are God people. And you will know the truth. Yun po yung benefit doon. Ang benefit doon is, you will know the truth. And the truth will set you free. Sino ba sa atin ang ayaw mamuhay ng may kalayaan? As we all know that we are once a slave of the world. Patay tayo, pero pinalaya tayo ng Diyos through Christ Jesus sa kamatayan. Ngayon, we are alive because of Christ. Ang ating Diyos na buhay, tagapagligtas. Dahil sa Kanya, buhay na buhay tayo. At ang Kanyang pangako sa atin kapag patuloy tayo mananampalataya sa Kanya hanggang dulo, tatanggap tayo ng pagpapala, biyaya ng buhay na walang hanggan doon sa langit. Mga kapatid, as Christians, as children of God, we have to know that we have one goal in life, not to enjoy in this world, but the goal in life that always to give glory to our loving Father in heaven, who gave His one and only Son, Jesus Christ, to save us. Yun po yung pagpapala. Yun po yung biyaya nating natanggap that we do not deserve because we are all sinners, matitigas sa mga ulo. Ngunit iniligtas, pinatawad pa rin tayo. And if you believe in that Jesus is Lord and Savior, it is promised that we will have eternal life. Sa John 3:16. But if you do not believe in Him, you are already condemned. Have fear with our loving Father in heaven and be blessed. You and your family. Darating ang panahon na siya muling bumalik dito sa mundo at susunduin niya ang lahat ng mga sumunod sa kanyang kalooban at dadalhin sa kanyang kaharian. Ayaw ba natin na makasama doon kung saan sa ngayon naroroon? It's a big favor sa ating lahat. Habang tayo nabubuhay, we have a chance to renew our mind na anak tayo ng Diyos. Kaya huwag nating sundin ang makamundong bagay.
bagkus sundin natin ang kalooban ng Diyos para tayo ay makapamuhay ng lubos, hindi dito sa mundo, doon sa langit na may buhay na walang hanggan. Kailangan natin itong isa sa puso, sa ating isipan, itanim sa ating mga isipan, puso at isipan natin. We have to abstain from every form of evil. Iwasan natin lahat. Napakarami, iba't ibang uri ng kasamaan dito sa mundo. Kailangan po natin malaman na ang bawat bagay na ating kaharap, is it for God's glory or is it for the enemy? Because we are children of God. It must be for God's glory. Everything we do, it must be for God's glory alone. Amen? Malapit na pala ang, di ba, nagsiselebrate na talaga yung iba ng mga Halloween parties. Does Halloween gives glory to God? Look at the pictures. Abstain from every form of evil. Look at the pictures. Is it giving glory to God? Look at the pictures. Meron kayang presensya ng Panginoon sa picture na yan? Look at this. Mga kapatid, once again, whatever we do, we have to think, para ba ito sa galakan ng Panginoon? Dahil kapag hindi yan, ikakatuwa ng Panginoon, magkakasala lang tayo. At mayroon po tayong consequences dyan sa ating mga nagawa na hindi para sa Kanya. Always know that our God is a holy God, a loving Father in heaven, no? A perfect one. Have fear in Him. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Yun lang po yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Gawin natin ang Kanyang kalooban. Maraming salamat po sa inyong lahat. May God bless you and your family. Abstain from every form of evil. Naway pagpalain ang bawat salita ng Panginoon ating narinig ngayon. Thank you, and to God be all the glory once again. Ingat!